So today mga sangkay ay ipapakita ko po sa inyo ang grabe at katakot-takot ngayon na nangyayari mga sangkay doon po sa Europe. Sa sobrang init ng panahon, no? Sa sobrang init nila ngayon doon mga sangkay. Alam nyo, hindi ka paniniwala itong nangyayari pero totoong nagaganap. Yung mga espaltong mga kakalsadahan ay natutunaw. Mantakin nyo, natutunaw mga sangkay yung kalsada. Yung mga traffic lights mga sangkay, natutunaw. Yung mga semento, mga sangkay, kapag binuhusan ng tubig kumukulo. Yung mga sasakyan, mga sangkay, na nakatambay sa kalsada ay nasusunog. Umuusok, mga sangkay. Yung kagubatan po nila, mga sangkay, na iba ay kusa pong nagliliyab. So, ganyang klaseng chaos or ganyang ka-devastating, mga sangkay, ang nangyayari ngayon doon po sa Europe. Marami mga bansa ito mga sangkay, lalong-lalo na po sa France. Pag-usapan po natin ito, anyway, welcome po sa Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan ng mga pandaigdigang balita na nagaganap po ngayon mga sangkay. Alright, kung gusto mo na mga ganong klaseng topic, no? Mga ganitong klaseng content, kaalaman tungkol sa mga nangyayari globally, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so, eto nga po ang ganap, no? Eto, di talaga kayo makakapaniwala, pero totoo pong nangyayari to. Mga sangkay, itong ipapakita ko po sa inyo, ito po yung nangyayari ngayon mismo sa Europe. At marami na pong mga tao ang pumapanaw, no? Sa France pa lang, umabot na po sa 1,400. Last day po yun hindi ko na alam. Ngayon, mga sangkay, kung ilan na. 1,400 na pumanaw dahil po sa sobrang init ng panahon. O ngayon, mga sangkay, ito, tingnan po ninyo yung nagaganap. Yan po yung... ito muna sa unang part. Makikita po ninyo mga sangkay, yung nasusunog na paligid. 'Di ba? Sino mag-aakala mga sangkay na ganyan na pong nangyayari? Paligid po ng kakalsadahan, kusang nasusunog. O ayan, makikita po ninyo mga sangkay, yan po ay espalto, no? Asphalt ng semento na natutunaw mga sangkay, nagmelt doon po sa Europe. Sa sobrang init ng panahon, ayan po, humiwalay na po sila sa semento. Ganun po kalala. Ayan, doon po ito. Ito naman mga sangkay, doon po ito sa train. Umuusok na po yung train. Sa sobrang init ng panahon. Grabe. Oh, ayan, mga sangkay, eto. Mapapansin nyo, yung kotse, kusa pong nagliyab. So, ganyan po ang nangyayari ngayon mga sangkay. Kaya nga po sana maging maging mapagbantay po tayo ngayon sa ating panahon kasi hindi na po talaga natin alam yung kumbaga itinatakbo nitong panahon ay malalala po. No? Mga sangkay, patindi po ng patindi. Meron nyo yung sa sobrang init ng panahon, nasusunog na po. Climate change is real mga sangkay. Talagang totoo itong climate change. Hindi po ito nagbibiro, guys. No? Sa sobrang tindi na po ng weather natin, mga sangkay, pagbabago ng panahon o klima, ito na po yung mga nawi-witness po natin. Mga hindi po natin inaasahan, pero nangyayari na po, mga sangkay. Ayun, nasusunog mga sasakyan, mga sangkay. Sa kakalsadahan. Kita nyo, you see, ito, parang waiting shed siya, mga sangkay na nasusunog. Grabe. So ayan, panic buying na po sila mga sangkay ng tubig at kung ano-ano pa na magbibigay lamig sa kanilang katawan. At ang naalala ko mga sangkay pala, until now, nagpapanic buying sila ng aircon. Electric fan, aircon, yun po yung kanilang binibili ngayon mga sangkay para lamang po maibsan yung init na nararamdaman po nila ngayon. Panic buying.
Grabe, no? Tingnan nyo mga sangkay, yung mga sasakyan, umuusok. Parang, siguro kung nandun ka ngayon, mga sangkay, matatakot ka mag-drive ng sasakyan eh. Kasi baka mamaya, yung sasakyan mo na naman yung tumirik at bigla pong masunog. So, ito na po yung abnormal na weather po natin, mga sangkay. Dahil po ito sa climate change. Matagal na po natin ito pinag-uusapan eh. Mga sangkay, kung lagi po kayong updated, especially yung main channel po natin, na pag-uusapan po natin itong patungkol po sa climate change na malala na nga po yung sitwasyon. Buong mundo nakakaranas po na ito ngayon. No? Buong mundo, kahit dito sa ating bansa, maswerte lang po tayo at blessed lang po tayo mga sangkay. Kasi kung sa atin mangyayari yun, sabi po ng iba, kung sa Pilipinas yan, wala yan. Hindi aanuhin yan ng mga Pilipino, hindi din po natin alam mga sangkay. No? Kasi ang Europe umabot po ng 44 degree. Sa Pilipinas nga lang, 35 degree pa lang, masakit na sa balat. How much more kung aabot ng 40 hanggang 44 degree? Ganun po katindi mga sangkay. Yung heat stroke po niyan, napakadelikado. No? Kaya't wag po natin asamin. Marami po ang papanaw kung dito mangyayari yan. Lalong-lalo na po sa squatter area part, mga sangkay, yung mga kababayan po natin doon, hindi po safety. Talagang wag po natin asamin na mangyari yan sa atin. Hindi po kakayanin ng ganung kabilis na mga Pilipino. Yung sobrang init. Dito nga lang mga sangkay, di ba? Madalas may nagkakasunog sa mga squatter. How much more mga sangkay kung ganyan na po kainit? Hindi, ang dami pong masusunog sa Pilipinas. Ang bihira. Grabe. Isipin nyo, ganyan ang nangyayari ngayon sa Europe. Diba? Grabe. Oh my gulay. Ito, tumirik na po yung sasakyan sa sobrang init. So, yan po yung nagaganap ngayon sa Europe, mga sangkay. Marami na po ang pumapanaw. Nakakalungkot man po itong nangyayari, mga sangkay. Pero, wala po silang ibang gagawin dyan, kundi hintayin na kumalma ang lahat, kung kakalma pa. Kasi nasurpresa sila kasi itong mga lugar na to mga sangkay, mga malalamig to. Hindi po sanay sila sa init. Pero ngayon mga sangkay, yung malamig na lugar, yan na po yung nakakaranas ng malalang init. Buti nga sa Pilipinas, inuulan-ulan po tayo, hindi po kagaya sa kanila mga sangkay, no? Pero ang good news, safe pa naman daw po yung mga Pilipino doon. Though marami na pong pumanaw, pero wala po pong napapabalita na may Pinoy na pumanaw dahil po sa sobrang init ng panahon doon. Mga sangkay. So, ipag-pray po natin yung Europe, no? Na pambira, malampasan nawa, malampasan po nila itong nangyayari sa kanila, mga sangkay, no? Talaga nga namang nakakakilabot kung iisipin. Mga bundok nasusunog dahil po dyan sa heat wave na yan. Ang tawag po dyan ay extreme heat wave. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.